Good morning guys! Kumusta na po kayo mga friends natin all over the world? Ito po ang inyong kaibigan dito sa California, si Sario Sario. Guys, mag-vlog lang ako sandali dito sa may Bodega Bay, California guys. Karating ko lang dito and then it's really beautiful down here. Blue sky tayo pero walang clouds, pero at least we are on the 68 degrees Fahrenheit. So I love this place guys. Palagi din ako dito ng pagbakasyon. Dito ako nagbababad kasi yung temperature niya nasa 60s 70s lang. And then yung galing ako sa Fremont guys, the temperature is 93 degrees. So heat wave warning doon, tapos dito naman it's cooler, kaya maraming pumupunta dito. Yung campground yan guys, in front yan, 6 months or a year ahead of time dapat magpapunta na dyan dahil palaging napupuno yan. Yan, kadalasan yan galing din yan sa mga mainit na lugar, pupunta dito, or galing sa mga northern part ng America or Canada. They come up here during winter, and then some of them they just don't, go back right away. Pasyal-pasyal muna sila dito sa California and then they come back in here. Kasi allowed ka lang dyan guys 14 days, then you have to get out. Kasi parang to give chance to others. So hindi ka pwedeng mag-stay talaga dyan nga mag-stay. So ito ang kabuuan ng Bodega Bay guys. Parang cove siya, nandun yung Spad Marina doon nga banda. Yung mga mangingisda doon nakapark, may time tayo magpunta tayo doon at saka magbablog. And then dito, yan yung Prang Island dyan sa gitna, yan ang Duran Beach. So popular yan siya guys, pinupuntahan talaga ng mga tao kahit saan party ng dito sa Amerika. And then kung makita mo guys, may cove dyan, parang may pintuan dyan, seawall yan siya guys. Dyan nalabas yung mga fishing boat, dyan din papasok. At saka dyan mo makikita dito din minsan yung mga coast guard na nag-check din yung mga permit nila, saka nagbabantay na rin sa karagatan. Tapos dito right side dito guys, may maliit doon na beach doon guys, so yung may cove doon. Yan, babad yung mga tao. Dito guys, ang cooler ang temperature dito, and ako hindi mo pumapalukso dyan sa tubig. Maginaw yan. Malamig ang tubig sa California. And then doon yung bundok na yan guys, doon sa taas, fronting Pacific Ocean na yan. So malalim doon, kaya itong mga mangingisda lumalabas dito sa may gate niyan. Kasi seawall yan guys, parang protect dito eh. And then lalabas ka doon para doon ka mag-fishing sa likod ng bundok na yan. Yan. Doon ka mag-fishing kasi nandoon yung ocean. Katulad nung boat nung guys. Galing siya dito, doon siya lumalabas. Papunta yan ng laot, yung ocean talaga. Fronting the Pacific Ocean. Tapos yung mga regular nga mangingisda, yung gumagamit ng mga fishing rod dito sa yung may GT dyan guys. So yan. Yan, tapos sa kabila may GT din doon. So maraming nag-upo-upo din sa mga rocks, and then mangisda gamit ng mga fishing rod. Tapos kung crab season naman guys, yung tinatawag na Dangenas, I believe that is something like cooler season, something like October, November, December, something like that. So may mga crab trap din kayo, then pwede kayo magtapon dyan ng mga crab trap niyo. And then fishing as usual. So actually guys, gusto ko rin matuto ng mag-fishing kasi maraming mga babaeng nag-fishing dyan eh. Minsan sumasakay sila yung maliit na boat. Dito lang sila dito sa cove, kasi yung cove na ito walang wave dito eh. Protected siya eh, kasi may mga birds dito na yung mga habitat din na preserve nila. You cannot just pintik them. Parang reserve din itong area sa mga wildlife. Yung University of California, Davis campus,
May marine laboratory sila doon guys. Doon nga banda. So kailangan puntahan ka doon. Nakapunta ako doon one time. It's really beautiful campus. Ano lang siya, marine life building, something like that. So kung may kurso ka nang about marine life, ecology or whatever, preservations of the environment, so doon ang mga hands-on nila nga practice kasi laboratory siya guys. So may barko nga galing, may fishing boat na maliit, mga medium size yung mga boat dito guys. May small, medium, tapos may mga malaki din. Pero kadalasan yung mga medium boat. Minsan may large din. Naka-parking dito sa may Spad Marina. Again, yung Spad Marina ay banda doon guys. Yun. Yung mga, kung gusto mo mag-park dyan, yung boat mo may mga rent yan guys. Yan, kung ayaw mong mag-rent, meron kang panghila ng sakyan mo, RV or pick up or whatever, ikabit mo sa likod, then bitbitin mo yung fishing boat mo pagkatapos mong mangisda or papunta dito, pabalik, hila-hilain mo lang, and then you don't have to rent the marina down there. So ito guys, may coming fisherman, galing yan siya sa laot guys, pauwi na. So today guys, July 2 tayo. Tuesday ngayon. So still on vacation pa rin ako guys, kaya I spend really my time with nature, with outdoor. Kaya dapat lang talaga bumili ako ng camper van like this. Ang mga hotels dito guys, nandoon sa medyo malayo pa, siguro mga 3-4 miles from here. And it's so expensive kasi nandito ka sa coastal area, and then I don't want to spend that, and then limited ang time ko. Uwi lang ako doon sa hotel para matulog? No way. I'm here, pwede ako matulog dito mamayang gabi dito sa van ko. Nobody cares. Okay, bakit ako mag-spend doon ng $250, $160 yung mga accommodation dyan, mga hotels. Remember, in fact, I'm here right in front of me. Nandito yung magandang tanawin. Sa hotels, maganda din guys kasi nasa coastal area din. Kaya lang, nagpapack in, nagpapack out ka. So, camper van, the best. Gusto ko nga din ng size ng van ko dahil I can go anywhere I want. I can park anywhere I want. Yung mga RV nga malaki yan guys, okay din yan guys, maluwag, parang bahay yan. Kaya lang, medyo kailangan mo maghila na maliit na sakyan sa likod or yung trailer mo, ikaw hihila dahil hindi mo na madala yan sa yung mga makitid na lugar, pasikot-sikot. You cannot just bring like that. Whereas yung size sa akin, kayang-kaya saan ko dalhin. Okay, kaya marami talaga mga young generations, old generation, middle generations. Halo-halo na dito guys, mahilig sa yung tinatawag na van life. Yan, RVing or camping, or in fact yung marami din sa car camping na rin uso na yan dito sa Amerika guys. That is not something new down here, kaya nakiuso na rin ako. So I have total freedom kahit saan ako pupunta, akyat ako ng bundok or sa coastal or sa lake. I can sleep in the lake, in the mountain whenever I want. I don't have to worry about accommodation, saan ang hotel, hanapin ko pa. Alright, as long as again, safety is the primary talaga goal. Safety, kaya hindi lang tingin-tingin, aamuyin mo yung mga paligid mo. Okay guys, kasi dun sa Amerika maluwag, malaki, at saka you can go anywhere you want. Okay guys, so ngayon nandito tayo sa may Bodega Bay, California, July 2, Tuesday 2024. Sinishare ko lang ito guys, yung mga vacation experience ko dito, and the same time nire-record ko na rin yung mga pinagdadaanan ko, saan ako napunta, and then yung tanda-tanda ka na, then you always remember where did you go. Okay? So, ganun lang ang buhay guys, and the time is 12
8:15 noon time dito sa California guys, here in Bodega Bay. Okay guys, thank you for watching. See you again on my next vlog. Bye bye you.